أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat tayo ay kanyang pinahintulutan sa pagtitipon na ito, na kung saan alam natin na sa mga ganitong klaseng sitwasyon, may mga ibang tao na kung saan sila ay busy sa ibang bagay. Pero tayo, alhamdulillah, nakapagbibigay tayo ng oras para sa pag-aaral sa ating pananampalataya. So, balikan natin yung mga sinabi ng ating mga masyayikh kanina, yung mga nauna nilang sinabi, na sa buwan ng Ramadan, kamakilan, tayo ay dua ng dua bago dumating ang buwan ng Ramadan. Diba? Balik ng Ramadan, Ya Allah, paabutin nyo kami sa mabiyayang buwan ng Ramadan. At tayo pinaabot ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mabiyayang buwan na ito. Suklian natin ito ng mga ibadah, ng mga pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag natin sayangin. Sapagkat sa buwan ng Ramadan, hindi maiwasan na may mga pagkakataon na may mga gawain pa rin na hindi naiiwan o hindi nabibitawan ng mga kamusliman o ng ilan sa ating mga kapatid. Kaya naman, samantalahin natin ito sapagkat hindi natin tiyak kung tayo ba ay darating pa sa susunod na buwan ng Ramadan. May mga pagsubok na dumarating sa atin kamakilan. Nakita natin yung trahedya na nagaganap. Kamakilan, meron nung nakita, kanyang sinabi na nahihirapan siya sa pag-aayuno sapagkat napakalayo niya sa kanyang mahal sa buhay. Alam natin na yung pagiging malayo sa ating mga mahal sa buhay, ito ay napakahirap lalo kung sila'y nakasanayan na natin. Pero tingnan natin yung ibang kapatid natin na naipit sa digmaan, naipit sa gera. May mga ilan tayo na kapatid natin na sa kalagitnaan ng gusto nilang kumain, sila ay pumipila pa ng napakahaba. Kaya naman, huwag natin isipin na tayo lang ang merong pagsubok o mga pinagdadaanan sa mundo. Sapagkat sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag yung tignan yung mga taong mas nakahihigit sa inyo. Ang tignan nyo yung mga taong mas nakabababa kaysa sa inyo. Sapagkat ang mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay ating ma-appreciate at ito ay ating ipagpasalamat kay Allah kung ano man ang mga ipinagkaloob niya sa atin sapagkat siya ang nakakaalam kung ano ang makabubuti sa kanyang mga alipin. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ahasiban nasu ay yutraku ayaqulu amannahum wa la yuftanun. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, inaakala ba ika ng mga tao na sila ay pababayaan na lamang kapag sila ay nagsasabing kami ay naniniwala at sila ay hindi nasusubukan, sila ay hindi nabibigyan ng pagsubok ni Allah? So ito sinasabi ni Allah sa banal na Quran. Kaya huwag natin isipin lalo sa mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam. Sapagkat may ilan na dumating sa akin na nagpahayag na noong siya yumakap daw sa Islam, ang buhay niya ay hindi naging madali. May mga pagsubok na dumating sa kanya. Sapagkat ang pagsubok ito ay binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagaya ng sinabi ni Allah, huwag niyong isipin na kayo ay pababayaan na lamang kapag kayo ay nagsabi na kayo ay naniniwala at kayo di nabibigyan ng pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katotohanan, aming binigyan ng pagsubok yung mga taong nauna sa inyo. So yung mga nauna sa atin, yung mga propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanyang binigyan ito ng mga pagsubok. Pero kung pupuntahan natin sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag ang alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kanyang minamahal, ito ay kanyang binibigyan ng mga pagsubok. Pinadadala niya ito ng pagsubok. Pero wag natin isipin na yung mga pagsubok na yun, yun ay pagpaparusa sa atin. Ituring natin siyang biyaya. Bakit? Sapagkat maaari yung sa pagsubok na dumating sa atin ngayon, yun ay nagiging dahilan ng pananatili natin sa ating pananampalataya. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, wala nabaluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsin min al-amwal wal anfusi wat thamarat wa bashiris sabirin. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, katotohanan, kayo ay aming susubukin sa mga bagay na nakakapangamba, gutom, kawalan ng yaman, sa mga pananim. Pero sinabi ni Allah, magbigay ng magandang balita para sa mga matiisin. Sino yung mga matiisin na yun? Sila na kapag dinapuan ng pinsala, hindi sila nagre-reklamo.
Hindi nila kino-question yung mga biyaya na binibigay sa kanila ni Allah. Ano sinasabi nila? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na kami ay kay Allah nagmula at sa Kanya kami muling magbabalik. Kaya naman mga kapatid, bilang pagtatapos, minsan sa kalagayan ng isang Muslim na hindi niya nauunawaan yung mga pagsubok na binibigay sa kanya ni Allah dahil sa kakulangan natin ng pagbibigay ng oras pagdating sa pag-aaral sa ating pananampalataya. Totoo, may mga pagkakataon na sa ibang bagay, may mga tao na nag-e-effort sila. Binibigyan nila ng napakaraming oras yung mga bagay na hindi konektado sa ating pananampalataya, sa ating relihiyon. Hindi sila nagbibigay ng oras. Kaya dumarating sa punto na kapag sila ay binigyan ng pagsubok ni Allah, sila ay, imbis na lumapit kay Allah, sila ay lalong lumalayo. Bagkus hindi nila nauunawaan kung ano nga ba ang mga ibinibigay ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay may nakapaloob na kabutihan. Kagaya naman sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aaral mga kapatid, wag lang natin siya basta isang tabi. Ako'y natutuwa, alhamdulillah, sapagkat marami tayo rito. Pero may mga pagkakataon na sa kalagitnaan ng pag-aaral, makikita natin na may ilan lamang na dumadalo. Diba? Pero ano sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, mula daw kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ila al-jannah. Sinasabi sa pagkakahulugan sa malapit na kahulugan ng hadis na ito, sino man daw ika ang tumahak sa isang landas na siya ay naghahanap dahil doon ng kaalaman, padadaliin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang daan patungo sa paraiso. No'y pumasok sa atin itong mga kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan napakahalaga nito, sapagkat masasamba mo ba si Allah subhanahu wa ta'ala ng tama kapag ka ikaw ay walang kaalaman sa iyong relihiyon? So hindi. Pagkatapos mo magsyahada, mag-aaral ka ngayon. Pag-aaralan mo ang Islam, ang Salah, ang 5 haligi ng Islam, at ang mga patungkol pa sa ating pananampalataya. Sa anong kaparaanan, sa anong kadahilanan, para upang tayo ay mas mapalapit kay Allah at maiwasan ang mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at yung mga gawain natin ay naaayon sa katuruan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman bilang panghuli, sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, talibul ilmi afdal min salatin nafilah wa laysa ba'd al-wara'id afdal min talibul ilm wa man la yuhibbul ilm fala khaira fihi. Sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, ang pagsasaliksik daw ika ng kaalaman ay mas mabuti pa kaysa sa mga voluntaryong salah, sa mga voluntaryong pagdarasal. Sinabi ni Imam Shafi'i, wala nang mainam sa pagkatapos ng mga obligadong pagdarasal maliban ang pagsasaliksik sa kaalaman sa ating pananampalataya. Kaya naman mga kapatid, kung sino man daw ika ang hindi magnais ng kaalaman para sa kanyang sarili, walang kabutihan para sa kanya. So pahalagahan natin ito mga kapatid. Ang gaganda ng sinabi ng ating mga masyayikh kanina na buwan ng Ramadan, sulitin natin ang mga pagsamba. At kung lumipas pa ng buwan ng Ramadan, huwag natin hayaan na tayo'y tatalikod ulit sa pananampalataya. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya'y pumanaw, isang sahaba na hindi matanggap ang kanyang pagkamatay. Pero ano ang sabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu? Sino man ang sumasamba ng dahil lamang kay Muhammad, katotohanan si Muhammad ay patay na. Ngunit kung sino man ang sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagi ang buhay at hindi namamatay. Gayon din mga kapatid, ilang araw na lamang, napakabilis. Ilang araw na lamang lilipas na ang buwan ng Ramadan. Sino man ang sumasamba lang sa buwan ng Ramadan, ang buwan ng Ramadan ay papaalis na. Ilang araw na lang. Pero sino man ang sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala, katunayan si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagi ang buhay at kailanman ay hindi mamamatay. Naway nakuhaan natin ang aral ito mga kapatid at naway tumatak sa ating mga kaisipan o nakadagdag sa ating kaalaman, sapagkat ang pag-aaral sa atin ito ay malaking bagay at dahilan upang maging madali ang pagpasok natin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.